Hay nako mga ka-strings. Oo, hay nako. Yes, hay nako ni LJ Manzano ang ituturo ko ngayon sa inyo. Kaya sabay-sabay nating pag-aralan at huwag na nating patagalin ito mga ka-strings. Eto na. Simple lang yung mga chords na gagamitin natin dito mga ka-strings. Bali talagang hindi kayo mahihirapan dito. Medyo magpapaikot-ikot lang talaga kaya magmumukhang marami yung ating chords na gagamitin. Pero dun lang talaga siya naikot sa mga chords na G, B minor, or pwede rin ganito yung inyong B minor, isi-shortcut natin para hindi tayo pare-parehas mahirapan. Diba? Mag-G form ka muna, yan. Tapos itong middle finger, ililipat natin dito sa ating pang third na string sa may second fret. Bali dito. Yan. Ganyan siya. So yan yung shortcut na gagawin natin sa B minor. Hindi ako sigurado, I'm not sure kung anong chords dito, kung anong tawag dito sa chord na to. Pero yan, yung gagawin natin shortcut ng B minor. Yan. Siyempre yung E minor 7 natin, nandiyan din. Bali itataas lang natin. Naka B minor tayo na shortcut, tapos tataas lang natin sa E minor 7. Yan. Para ka naka E minor, dinagdagan mo lang ng dalawang nota rito sa baba. No? Yan. Para mas malambing kasi yung tunog niya. And then, yung ating A minor 7, yan. A minor 7, D7, yan yung mga chords na gagamitin natin. Tapos, E7, yan. Tapos, C minor. Yan. Magsi-C minor tayo, dyan magpapaikot-ikot yung ating mga chords. Pagdating naman sa kanyang strumming pattern mga ka-strings ay napakadali lang din. Ang kanyang pattern ay down, down, up, down. Again. Down, down, up, down. Isa pa. Down, down, up, down. Ganon yung kanyang strumming pattern mga ka-strings. By the way, bago tayo mag-start, kung ano yung mga maririnig natin na unnecessary sound or mga ingay dito sa ating background ay huwag na natin pansinin. Mag-focus tayo sa ating goal na matutunan tong hay nako. Okay? So dito na ngayon tayo ngayon mga ka-strings sa kanyang intro. Bali ang chord ng kanyang intro ay G. Yan, G. B minor and C add 9 or C9. C add 9. Yan. So ang intro niya sa unahan may kakanta, di ba na? Hay nako, may pag-asa ba ako? So bagsak-bagsak muna sa una. Bali ganito lang muna siya. Hay nako, may pag-asa ba ako? Ay, pagpasensya nyo na yung boses ko kung ganito kasi iniiwasan natin makapiright eh. Okay? Ulitin natin. Ay naku, may pag-asa ba ako? And then, ang susunod na nun ay mag-strumming na tayo. Gagawin na natin yung down, down, up, down. Bali, ang chords na nito ay G, B minor ulit, C add 9, and C minor. So ganito siya mga ka-strings kapag tutugtugin na natin yung buong intro. Hay nako, may pag-asa ba ako? Yan, babagsak tayo sa C minor, break tayo. Then after naman mga ka-strings ng ating intro, ang susunod natin dyan ay yung kanyang verse, no? Kanyang first verse, ang ating mga chords dyan ay G, B minor, E minor 7, C add 9, A minor 7, D7 pala, sorry, D7, B minor. Yan, pag-aralan nyo rin yung ganitong bar chord ng B minor. Huwag tayo mag-focus din sa ganito. No? Bali, B minor, tapos E7, then A minor 7 ulit, tapos D7. Again, ulitin natin mga ka-strings yung kanyang chord sa kanyang verse. G, B minor, E minor 7, C add 9, A minor 7, D7, B minor,
E7, A minor 7, and D7. Ayan. So ganito siya mga ka-strings kapag tutugtugin na natin yung kanyang first verse. Bakit ba pagkasama ka nahihiya? Na 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 na. Break. Then after ng break na yon mga ka-strings sa kanyang first verse, ang susunod natin dyan ay yung kanyang second verse. Bali kung ano yung ginawa natin dun sa unang verse, ganun din yung gagawin natin dito sa ating second verse. So ganito siya mga ka-strings kapag tutugtugin na natin yung kanyang second verse. Oras di ko napapansin pag-text ka na. Break ulit. After ng kanyang dalawang verse mga ka-strings, ang susunod natin dyan ay yung kanyang chorus. Pagdating sa kanyang chorus, ang mga chords nito ay G, B minor, A minor. Yan, babad tayo sa A minor. Bali, dalawang beses natin gagawin yung A minor. And then, G ulit. Tapos B minor ulit. Then C major 7. Dalawang beses din sa C major 7. Then, uulitin lang natin ulit yung G, B minor, A minor, ganun ulit, dalawang beses ulit, tapos G ulit, tapos B minor ulit, C major 7, isang beses lang, tapos D7. So bali ganito siya mga ka-strings kapag tutugtugin natin yung kanyang chorus. Ay nako, na 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 na. Pagkatapos mga ka-strings ng kanyang chorus, ang susunod natin dyan ay yung kanyang interlude or pinaka-intro niya papasok sa ating third verse. So ganito siya mga ka-strings. G, B minor, C add 9, and C minor. Ayan. Again, G, B minor, C add 9, and C minor. So ganito siya mga ka-strings kapag tutugtugin natin yung kanyang interlude. Yan. Break tayo doon sa C minor. Pagkatapos ng interlude natin mga ka-strings, ang susunod natin dyan ay yung kanyang third verse or third stanza. So ganito lang din siya mga ka-strings. Kung ano yung ginawa natin dun sa first and second verse natin, ganun lang yung gagawin natin dito sa ating third verse. So ganito siya mga ka-strings kapag tutugtugin na natin yung kanyang third verse. Para lang daya na binila. Break ulit tayo doon. Then after naman mga ka-strings ng ating third verse, ang susunod natin dyan ay yung kanyang chorus, no? Chorus ulit tayo. Kung ano yung ginawa natin dun sa unang chorus, ganun lang din dito sa ating pangalawang chorus. So tutugtugin na natin yan ng dire-diretso dahil naituro ko naman na kung ano yung chords niya dun sa unang chorus natin. So ganito siya mga ka-strings kapag tutugtugin na natin. Ay nako, may pag-asa ako.
Pagkatapos ng second chorus natin mga ka-strings, ang susunod natin dyan ay yung kanyang pinaka-adlib na basta yun na yun. So yun ang susunod natin. Bali, didire-diretso natin yun, no? Halos walang break yun na mangyayari dun sa second chorus, papasok dito sa kanyang pinaka-adlib na to. So ganito yung mga chords niya, mga strings, no? A minor 7, tapos B minor, yan, iba-record natin kung gusto nyo, or pwede rin naman yung ganito nga, no? Pagdating dito kasi medyo maangas-angas yung tugtugan nito o yung bagsakan nito pag B minor na bar yung ginamit natin, no? Pag naka-bar chord tayo ng B minor, tapos ang susunod dyan sa B minor natin ay yung C add 9, then C minor. Or pwede yung C add 9 natin, gawin nating C, pwede rin naman, no? Halos pare-parehas lang naman yung tunog niyan. So C add 9 and then C minor. Pwedeng naka-palm mute natin tutugtugin to mga ka-strings, tapos may bilang. Bagsak-bagsak lang kasi to, bali yung kung tutugtugin natin siya ng ng may bilang 1 2 3 1 2 3 4. Ganon. 1 2 3 1 2 3 4. Ganon siya, bali may tempo. 1 2 3 1 2 3 4. So pag ipa-palm mute natin siya, 1 2 3 1 2 3 4. Ganon, tapos nakakalilipat. Pero tayo, gagawin natin pinaka-basic lang para kahit papaano makuha rin ng mga kagaya natin mga beginners, no? So, ganito siya pag tutugtugin natin siya. A minor 7, tapos B minor, tapos C add 9, tapos C minor bagsak. Again, A minor 7, B minor, C add 9, C minor. Pagkatapos ng adlib mga ka-strings, ang susunod natin dyan ay yung kanyang last chorus. Pagdating dito sa part na to, ay medyo mababago lang ng konti yung chords niya. Pero yung pa rin naman, wala pa rin naman pinagkaiba. Parang agaya lang din nung nasa first and second chorus natin. So ganito yung mga chords niya mga ka-string. G, B minor, A minor, ito yung sinasabi ko sa inyo medyo mababago. Then, C add 9 or C. Depende na lang sa atin kung ano yung gusto natin, pero halos parehas lang naman ang tunog dyan. Again, G, B minor, A minor, C add 9 or C, and then G ulit, B minor, A minor, babad ulit, tapos G ulit, B minor, tapos C major 7, babad ulit, gaya nung sa first and second chorus natin, tapos G, B minor, tapos A minor, tapos mag-break na tayo doon sa A minor. So bali ganito siya mga ka-strings kapag tutugtugin na natin yung kanyang last chorus. Ay naku, may pag-asa ba ako? Ay naku, may pag-asa ba ako? Sabihin mo sa akin kung trip mo rin ako. Ay naku, then after mga ka-strings ng ating last chorus, ang susunod natin dyan ay yung kanyang pinaka-outro. So dito pwede nating i-plucking or pwede rin namang bagsak-bagsak na lang, no? Doon tayo sa mas madali, syempre para sa mga beginners na kagaya nga natin itong ginagawa natin na to. So doon tayo sa bagsak-bagsak na lang, no? Kung hindi naman tayo masyado pang sanay sa pagpa-plucking, no? Doon na lang tayo sa bagsak-bagsak na lang, no? So bali ang chords nito, ng kanyang outro ay G, B minor, and C9. So yun na lang yung tatlong chords na yun. Bali ganito siya mga ka-strings kapag tutugtugin natin yung kanyang outro. Ay naku, may pag-asa ba ako? At yun mga ka-strings, ang kantang Hay Nako, ano ba naman yan? Hay Nako talaga, ni LJ Manzano. At kung nagustuhan niyo po itong video na to, ay huwag niyo naman po sana kalimutang mag-like, mag-follow, mag-subscribe at i-share sa inyong mga tropa. Till next tutorial mga ka-strings, express your feelings by Piki. Peace out.